Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw po na ito ay meron po akong nasagap na balita patungkol po sa update sa ating Universal Social Pension. Alam kong marami ang mga senior ang nag-aantay sa mga updates, balita kung ito ay ibibigay na ba. So, sa puntong ito, ipaparinig ko ang isang panayam nang sa gayon po ay meron tayong idea kung ano na ba ang ganap sa ating Universal Social Pension. Alam na po natin ang Universal Social Pension ay hindi na po pinipili ang binibigyan ng pensyon. As long as you are 60 years old and above, that's the time po na qualified po kayo natatanggap. Dahil marami po ang mga senior ngayon na nagrereklamo sa akin bakit daw wala silang matanggap na dapat mayroon silang ayudang matanggap dahil need po nila para sa kanilang maintenance and everything. So pinupush ngayon ang Universal Social Pension at ating pakinggan ang kumpletong panayam patungkol po dito. Ang video po na ipapakita ko sa inyo ay courtesy po ng PTV News. Panukalang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizen sa bansa, ating alamin kasama si United Senior Citizens Party List Representative Milagros Magsaysay. Congresswoman Magsaysay, magandang tanghali po. Magandang tanghali at magandang tanghali sa lahat ng mga nakikinig ng programang ito. Ma'am, bilang chairperson ng House Committee on Senior Citizens, ano po ang kahalagahan ng pag-aproba ng komite sa panukalang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens, kabilang na po yung mga SSS at GSIS pensioners? Yes, ay mahalaga ito kasi halos lahat talaga ng mga seniors na hindi tumatanggap ng social pension ay talagang araw-araw yun ang inaano nila na ipasana yung Universal Social Pension. Kasi nga naman ito lahat na ng seniors basta 60 pataas, may pension man o wala, may kaya ka man o wala, ay o mahirap, ay mabibigyan ka na ng buwanang pension pag ito ay naisabatas na. So talagang napakahalaga ito. Sa iba, hindi na yung amount kundi yung recognition naman sa mga inambag nila nung kabataan nila. So, ito talaga, importante na maisabatas itong Universal Social Pension para sa lahat ng mga seniors. Para naman po masaya ang mga seniors at talaga naman pong kailangan nila ito. Lalong-lalo na ngayon at ang taas-taas po ng presyo. Ma'am, sa kasalukuyan pong batas, hindi sakop ng social pension ang maraming senior citizens na may SSS o GSIS pensions na po. So paano po gagawing patas nitong bagong panukala na mabigyan lahat ng senior citizens? Mag-register sila, Mag-register sila. Kung kaya nilang mag-register sa NCSC, sa Commission on Senior Citizen, mas mabuti para sila ay maibilang, Ngayon, kung hindi nila kayang mag-register kasi online ang registration ng NCSC, kaya lang may regional offices na ang NCSC. Pwede nang mag-register doon. Ngayon, kung hindi naman sila makaka-register doon sa OSCA office, mag-register sila para sa ganon ay maibilang sila na senior citizen para kung maaprubahan na itong Universal Social Pension at maisabatas na ito, automatic na makakatanggap sila. Ma'am, ayon naman sa substitute bill, ang Universal Social Pension na itinuturing na non-contributory monthly grant. Ano po yung malinaw na kaibahan nito sa kasalukuyang pensyon na natatanggap ng senior citizens mula sa SSS o GSIS? Yung social pension ngayon? Opo. Oo, yung social pension ngayon kasi para lang sa mga indigents, para sa mahirap, na walang pagkuhanan, walang sumusuporta at masasaktin. Yan po ang dapat tumanggap ngayon ng social pension na 1,000. Kaya nag-verify kasi ang DSWD, nakita nila na may mga nagpe-pension, tumatanggap ng pension na may pension ng SSS, SIS, ganon, o kaya merong negosyo, may pinagkukuhanan.
talaga namang hindi dapat. Dapat yung walang-wala. Yun ang dapat na walang sumusuporta, walang mapagkuhanan. Ito dapat ang tatanggap ngayon ng social pension. Pero itong universal social pension, lahat na po, lahat na. Basta senior citizen ka, basta 60 years old ka, maski anong status ng buhay mo ay mabibigyan ka ng buwanang pension pag naisang batas na ito. Meron pong mga nagsasabi na maaaring mabigat ito sa pondo ng pamahalaan. Paano po sinagot ng komite ang usapin ng sustainability at kakayahang pondohan ang Universal Social Pension? Actually ito na-approve na nung 19 Congress. Naihanapan na po ng pondo yung 500. Kaya inapprove na po namin sa Congress nung May 2024. 19 Congress pa po ito. Kaya lang hindi po inaksyonan ng Senado. So ngayon inirefile ko uli at nagbakasakali na ako na gawing 1,000. Yung members po ng committee na pagkaisahan po namin na gawin ng 1,000. So ngayon nasa Committee on Appropriation na at kinakausap pa namin yung chairman ng appropriation na kung maaari ay hanapan ng pondo yung another 500 para naman 1,000 ang magiging universal social pension para pantay-pantay na dun sa tinatanggap ng social pension. Ma'am, ano naman po yung magiging papel ng Department of Social Welfare and Development sa implementasyon ng batas, lalo na po sa pag-identify ng qualified senior citizens, payout system at monitoring po ng mga benepisyaryo? Well, ang NCSC, meron ng registration at sa kasalukuyan, nasa 9 million na ang nakaregister na senior citizen sa NCSC. Kaya tuloy-tuloy yung registration nila at sa mga local sa mga LGUs para makuha pa yung mga ibang data, yung mga ibang senior citizen na nag-register doon. Kaya ang talagang nag-gather na ngayon ng data ay ang National Commission on Senior Citizen. Kasi dapat kasi 3 years lang dapat may transfer na yung social pension sa NCSC. Kaya nga nagprepare na ang NCSC. Oo, pero yun nga, merong executive order si Presidente na ang NCSC ay dun muna sa DSWD. So ma'am, sa nabanggit nyo po na 9 million kanyo yung nagpa-register na, paano naman po ninyo na ma-monitor yung pag-update sa inyong database kung lahat po ng ito ay consistent na tumatanggap kasi buhay pa po sila? Paano man po ninyo na ma-monitor kung halimbawa ay pumanaw na yung ating senior citizen at hindi naman po napapakinabangan ng kanyang mga iniwan yung social pension na ito? Well, yung social pension sa kasalukuyan, DSWD ang nagbibigay. DSWD ang nagpapatupad kasi hindi pa ito na-transfer sa NCSC. So, ang DSWD ang dapat makaalam kung namatay na yung nagpe-pension o hindi pa, dapat malaman nila yon kasi sila ang namimigay ngayon ng pension. Okay. Ma'am, nakasaad sa panukala na rerepasuhin at maaaring i-adjust ang halaga ng pension kada 2 taon. Ano-ano pong economic indicators ang titignan para masiguro na sapat pa rin ito sa aktual na gastusin ng mga senior citizen? Well, sa 19 Congress, ang panukala namin ay itataas ng 100, kasi 500 lang noon yung na-approve, but yearly, itataasan ng tigwa 100 hanggang such time na yung 1,000. Pero sa ngayon, ang pinasa namin ay 1,000 na. So wala na kaming naging provision doon. But then, may provision kami na every 2 years ay repasuhin para tingnan kung kailangan itaas.
Ma'am, may provision po may provision po ba sa panukala na pwedeng i-waive po ng senior citizen yung pagtanggap po ng Universal Social Pension? At bakit po, kung meron po, bakit po isinama ang option na ito sa panukalang batas? Kasi yun, may mga mayayaman naman siguro na hindi naman nila siguro kailangan yung 1,000. Baka gusto nilang i-donate na lang kung saan yung pakikinabangan ng mga senior citizen gaya ng hospital o kaya yung mga home for the aged, mga charitable institution na pwede namang i-donate na lang nila yung tatanggapin nila na 12,000 a year per annum, pwedeng i-waive na nila at i-donate na lang kung saan nila gustong i-donate. Maraming salamat, ma'am. Mensahe niyo na lang po sa ating mga senior citizen at kanilang pamilya habang hinihintay ang tuluyang pagpasa nitong Universal Social Pension bilang isang ganap na batas. Yes. Okay, hello? Yes, ma'am. May mensahe po ba kayo para sa ating mga senior citizen? Well, marami tayong naihain na batas kagaya ng Philippine Geriatric Center ay ito ay hospital, specialty hospital para lamang sa mga nakatatanda. Aprobado na rin ito sa Committee on Health na Vice Chairman ako, tapos aprobado na rin sa appropriation at binigyan ng appropriation ng almost 1 billion na budget. Actually, existing na itong hospital na ito. Yung dating Singyan sa may Malacanang, no? Kaya lang hindi fully functional dahil umaasa lang ng pondo sa Jose Reyes Hospital dahil na-create ito ng EO ng presidente si Gloria Macapagal Arroyo. So ngayon, ginawa na namin para mabigyan na talaga ng pondo, ng sariling pondo. Kaya nagpasa na tayo ng batas na Philippine Geriatric Center, Dr. Eva Macaraeg Macapagal National Hospital for Geriatric Care. Yun. So ito ay magkakaroon na ng sariling pondo at binigyan ng Committee on Appropriation ng 1 billion. At kasama po nitong specialty hospital na ito ay lahat ng government hospital ay magkakaroon ng geriatric ward. Para sa ganon, yung mga nasa mga probinsya, nasa mga regions na malayo sa Manila, ay meron din silang sariling kalalagyan sa mga hospital, sa mga government hospital. Ayan po yung kahalagaan din ng batas na ito para may sariling kalalagyan ng mga nakatatanda para maalagaan po sila ng mabuti. Marami pa po tayong batas na ipanukala din na lahat ay ikabubuti at ikagagaan ng buhay ng mga nakatatanda. So habang naririto po ako, ang iyong kapatid, Mila Aquino Magsaysay ng United Senior Citizens Party List, ay asahan po ninyo na meron pong makikipaglaban sa inyo, sa inyong mga karapatan, kapakanan, benepisyo at pribilehyo. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. United Senior Citizens Party List Representative Milagros Magsaysay. Maraming salamat po. At atin po napakinggan ang balita na sana ay nakatulong po sa inyo ngayon na ma-update kayo sa inyo pong inaasam-asam na Universal Social Pension. Kung nakatulong po ang aking video ngayong araw, huwag kalimutang mag-subscribe at kung gusto mo manatiling updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. Hanggang sa muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo, pawang katotohanan naman po tayo dito na may resibo. Bye-bye!